Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 hanggang 2. Dalawang verse lang po tayo. Highlight ko lang po para makita. Ayan. So sabi dito, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito. At salamat o Diyos sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na makapagsamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Alam namin o Diyos, maraming mong struggle, maraming problema, maraming kinakaharap na mga problema ang bawat kapatiran. Pero sa biyaya mo at tulong mo, Lord, ay kami po'y narito upang sama-sama kami na magpuri at sumamba sa dakila mong pangalan. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo po sa bawat sa amin na nawa magkaroon kami ng humility, teachable spirit upang ang masalita mo na aming marinig, ito ay magbigay sa amin ng encouragement na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat o God sa lahat po na naka-join sa Google Meet, sa narito sa face-to-face. Kayo po ang magpala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po yung kaupo na, mapatid, isang magandang umaga. At yun po, marami pong salamat sa bawat isa po sa atin. Na kahit marami tayong mga problema, pero hindi natin kinalimutan ang pagdalo ng pagsamba. Amen. So, ngayong umaga, ay nais ko pong ipangaral sa inyo ang aral na pinabagatang, we are not owner, but we are steward. Anong sabi doon? Hindi tayo ang may-ari, tayo ay katiwala lamang. Yun. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yun. Amen. Hindi tayo may-ari, katiwala lang tayo. Amen. So dito po sa binasa natin, ito po ay sulat ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. Ibig sabihin, iglesia na po ang sinusulatan niya. At ang sabi po niya, kung ating babalikan yung ating binasa, sabi doon, ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Katiwala ng hiwaga ng Diyos. So mamaya, tingnan natin ano mo yung hiwaga ng Diyos. Tapos sa verse 2, bukod dito'y kinakailangan. Yon, ano ba? Sabi doon, kinakailangan. Yung salitang moreover, it is required. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa, yon, hindi lang isa ha, bawat isa, ayan po, ay maging tapat. Amen. Bawat isa daw. So, ilan ba ang baptized dito na? Sino po yung hindi pa nababaptize? Nasa ngamay? Yung hindi para nalulubog sa Pacific Ocean. Yon. So, lahat po ng baptized, miyembro ng local church, ay dapat, ayun na po, bawat isa ay maging tapat. Yon. Amen. Maging tapat. Hindi lang yung pastor ang tapat, hindi lang yung si brother, si sister, lahat po tayo ay dapat maging tapat. Sabi ng banal na kasulatan. So dito po, sabi doon, ano po yung ibig sabihin? Foundation, we are ministers of Christ. So lahat po tayo, ministro. Hindi naman ibig sabihin, lalaki lang ang ministro. Sabihin, yung ministro, servant. Yun, ibig sabihin ng ministro ay ministro ng, di ba, yung pag-ministro? Sa Iglesia ni Cristo, pag-ministro parang Panginoon na yun Pero dito pala, yung ministers, servant, alipin. Alipin tayo ng Diyos. Lahat po tayo. Ako, alipin po naman. Tayo lahat alipin. Yes. Ang tawag sa atin ay ministers na sabi sa Biblia. So, sabi pa doon, we are under servants, not lords. So, hindi tayo Panginoon. And stewards of the mysteries of God, entrusted with the gospel, not owners of it. So, pag sinabing stewards, ano po yung ibig sabihin ng steward? A manager. Sinong nakaranas ng maging manager? Sa inyo mga batid. Yung namasukan ka, ay tatapos ikaw ay naging manager. Ako, naranasan ko maging supervisor sa SMA Gamol. Sino nakarating na sa inyo sa SMA Gamol mga batid? Yung namasyal kayo, dapat nagkita tayo para nakalibre kayo. Pag siguro, libre kain kasi pag kami supervisor, libre kaming kumain doon. Tapos pag may bisita kami once a month, kahit ilan pa yon, libre kain din yon. Ngayon, wala na. Hindi na naglilibre. Magastos So, pag manager,
pag supervisor, ikaw yung nagmamanage, ikaw yung nagdadala ng tao, di ba? Yun. Ang hawak ko na dati, 60 na mga janitor yun, janitress. Sa maintenance kami doon. So, katiwala, pinagkatiwalaan. Pero sino ang may-ari ng SM Mega Mall? Si Henry C. Yun. Nakakabiting namin yun. At yun, pagdating sa meeting, generous yun. Nagpapakain ng gusto. Pero huwag mong iuwi. Bawal wag uwi. Kumain ka na ng todo, huwag ka lang mag-uwi ng pagkain. So, katiwala lang. Hindi ko kami ang may-ari. Pinagkatiwalaan lang kami. Kami ang nag-supervise doon. May mga security, mga department head, yung mga supermarket doon. May mga supervisor po doon. So, ang trabaho lang namin, supervise yung bawat sakop namin. Pero hindi ho kami ang may-ari. Ganon din tayo, mga kapatid. Sabi po dito, as stewards, as a manager. Sabi doon, trustee of another's household and goods. So pinagkatiwalaan lang po ng mga bagay. Accountable entirely to the master na public opinion. Yun. Accountable tayo directly sa Diyos, hindi po sa opinion ng mga tao. Alam mo naman mga tao, daming opinion eh. Daming sinasabi. Alam mo brother, kung ako sa'yo, di na ako magcha-charge dyan. Diba? Opinion ng tao yon. Pero ano kung sabi ng Panginoon, huwag kakaligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. So yung opinion ng tao, iba sa sinasabi ng Diyos. So ano yung principle mga kapatid? Grace appoints the steward, faithfulness proves that servant, we do not earn our standing by service, but our service flows from our standing in Christ. So yung puso mo, yun ang magdedetermina kung talagang faithful ka sa Diyos. Hindi yung outside appearance mo. Yung laman ng puso mo. Kasi kapag maayos yung laman ng puso mo, sigurado yon, magpoplo yon sa katayuan mo bilang servant o bilang stewards of God. Ang tanong, who in what we are trusted with? Yung kanina nabanggit yung mysteries of God, di ba? Reveals truths. Ano yung mysteries of God? Yung number 1, yung election. Di ba dati, hindi naman alam ni Abraham yung eleksyon, hindi naman alam ni Noah yung eleksyon eh. Pero na-reveal sa New Testament, sa Bagong Tipan, na yung election ginawa ng Ama before the foundation of the world. Tingnan natin mga kapatid, dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, na yung election ginawa ng Diyos before the foundation of the world. Ano po sabi doon? Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His purpose in grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kailan daw? Before the world began. So, wala pa yung mundong ito. Yun. Ay pumili na ang Diyos. Nag-decide na po siya na may piliin. Yon, hindi dahil gwapo ka, hindi dahil maganda ka, matalino o anuman ang status mo sa buhay. Nagpasya na ang Diyos na mayroon siyang piliin before the world began, sabi ng talata. At dami ako kayang ayaw tanggapin itong talatang ito. Parang ang isip nila, unfair daw ang Diyos. Parang mag-unfair siya nga ang nagsabi. Magiging unfair kung tayo ang magsabi dahil ang Diyos, iba ho sa kaisipan natin. Ang sabi sa Tagalog, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag. Alam mo, siya ang nagligtas, siya din ang tumawag. Ibig sabihin, yung pagpili at pagiging born again, siya yung gumawa. Hindi ho tayong gumawa doon. Sabi doon, ng isang banal na pagtawag. Hindi ho natural na pagtawag. Banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Panahong walang hanggan. Ibig sabihin, eternity to eternity. Eternity, wala pa yung lahat ng nilikha. Wala pa yung Genesis 1:1. Mayroon na siyang blueprint. Apa yun ang blueprint? Hindi mo mababago yun. Blueprint na nga yun eh. Talagang tapos na po yun, yung blueprint. Kahit yung pang-araw-araw nating activity, part ng blueprint ng Panginoon yan, mga kapatid. Kaya pang inunawa natin yung God is sovereign, God
is sovereign in creation, God is sovereign in administration, God is sovereign in election, marirelax ka talaga sa buhay mo, mga kapatid. Dahil wala namang aksidenteng nangyayari sa'yo. Na kahit minsan sa tingin natin masama yung nangyayari, pero sabi ng Diyos, it is good, yun, for the believer. Ikabubuti pa rin ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ano pa, mga kapatid? Sabi po dito, redemption, yun, the legal aspect of salvation. Kung titignan natin yung Romans 4, tingnan natin, mga kapatid. Romans chapter 3 po pala, chapter 3 verse 24. Sabi po doon, being justified freely, libre, by His grace through redemption that is in Christ Jesus. Ano sa Tagalog? Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad. May bayad ba? Sabi ng Bible, walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Yung redemption, yung legal phase of salvation ay libre. Freely. Pag sinabing libre, walang bayad. Kaya, ito yung sinasabi ng Bible na tinatawag pong mysteries o mysteries of God. Ano pa? Yung tinatawag na grace. Ano ba yung ibig sabihin ng grace? Undeserved favor of God. Pag sinabing undeserved, wala tayong, wala ho talagang kailangang bigyan tayo. Hindi tayo deserve. Undeserved na tayo eh. Pero yung biyaya ng Diyos, ibinigay po sa atin. Bakit to? Hindi dahil sa anumang nakita sa atin. Tingnan po natin mga kapatid. Romans 9. Yan, background lang po ito. Romans chapter 9, verse 11. Sabi po ng talata, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, the purpose of God, according to the election, might is done, not of works, but Him that calleth. Ito, magandang verse ito, kapatid eh. Yung unang natutunan ko nung ako'y nasa Reform, ito yung mga natutunan ko. Pero marami pong mga falso rin ang Reform. Pero ito yung unang nabasa ko, nasabi doon, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak, hindi pa nga ipinapanganak eh, at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos, ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Diyos po ang may gawa lahat, mga kapatid. Hindi ho tayo. Wala ho tayong kakayanang piliin ang Diyos. Kasi nga ang tao ay palaging palayo. So biyaya po lahat yon, yung grace na yon. So ano pa? Yung tinatawag pong our service. Yon. Ito yung nangyayari, mga kapatid. Bakit tayo ay nagiging masipag sa gawain? Kasi nga lahat walang bayad. Walang bayad yung pagkapili sa atin. Walang bayad yung pagkatubo sa atin. Walang biyaya yung pagiging born again. Wala ho lahat bayad. Ano ba ang response natin? Dapat maging masipag na sa Panginoon. Masipag sa paglilingkod. Eh di ba, sinabi nga ng Diyos sa lumang tipan 6 na araw kayong magtatrabaho. Ilan daw araw magtatrabaho ba yung Israel? 6. Lunes, kung baga sa ating panahon, Lunes hanggang Sabado yun. Wala naman sinabi doon na araw kasi wala pang pangalan yung araw during that time eh. Kailan ba nabuo yung Monday, Tuesday, Wednesday? Sige nga, kung umalam kayo sa history, sino po ang nagpangalan ng araw? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Anong sunod sa Thursday? Friday, Saturday, and Sunday. Anong taon binigyan ng pangalan? Kasi sa panahon during the time, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, yun lang ang pangalan during the time. Wala talagang pangalan. Yun. Kailan? So research nyo, nandiyan naman yung sa Google eh. May cellphone na nga kayo, di ba? Pati yung mga buwan. May mga buwan, kailan lang naman dumating yan. Sa Bible, unang buwan, ikalawang buwan, ganun lang eh. So, pinangalan lang. Alam mo yung mga pangalan, yung mga araw? Nagsimula din sa pagan yan eh. Lahat yan. Yung Sabado, Saturnino. Yung mga pagan name eh. So, bayan na lang natin. Pero ang prinsipyo, sabi ng Bible, sa 6 na araw kayo magtatrabaho.
Ngayon mga kapatid, sa bagong tipan, kung kayo ba'y magtatrabaho ng 7 araw, mapapagod kayo? Hindi. Mapapagod. Kaya ang binigay ng Diyos yung ikapitong araw na magpahinga, dalawang purpose nun, for physical purposes at sa spiritual purposes. Di ba, sarap naman pag 7 araw, nandito tayo, yung spiritual mo ay talagang nagpapahinga, natututo. Yung katawan mo naman ay nagpapahinga, di ba? Kasi naman talagang pati lingkod, talagang trabaho na trabaho pa. O, nagaw mo na ang para sa Panginoon. So, the gospel once delivered to the saints. Yung tinatawag pong sabi doon, revealed truths. Sa Ephesians, tinan po natin yung Ephesians mga kapatid. Chapter 3, verse 1 to 8. Mahaba-haba po ito. Pero tsaga-tsaga lang tayo ng kaunti. Sabi doon, for this cause, I Paul, the prisoner. Dito Brad, marami pa. Yan, tabi ka kayo dito kay Brad. Yan. So sabi doon, sa verse 1, for this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, siya ay bilanggo ni Kristo. Ibig sabihin, wala siyang sariling desisyon. Sino ang nasusunod sa kanyang buhay? Ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Sabi doon, dahil sa inyong mga hintil. Verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word. Verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Verse 4, whereby when you read, you may understand my knowledge and the mystery of Christ. Verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Ang tawag niya sa mga apostol, holy apostles and holy prophets. Anong ibig sabihin ng holy? Mga kapatid, banal sa Tagalog, ibinukod. Yun, set apart, ibinukod. So, lahat tayo, sa harapan ng Diyos, banal na po tayo. Diba sa ating kinagisdan, para maging banal kaya, kailangan ang magdeklara para banal ay sino po? Ang Roma. I-deklara kang banal. Ay paano ka maging banal? Kailangan mayroon kang ginawa munang napakatinding kabutihan. Ay sa Bible, hindi ka na kailangan magpakita ng makagandang kabutihan dahil ang Diyos na po ang nagdeklara. Bakit to? Ang Panginoong Jesucristo na po ang gumawa nung hindi natin magawa. Kaya deklarado na tayo na righteous and holy sa harapan ng Panginoon. Ano pa? Ang sabi po sa verse 5 that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Na ang mga hintil, so ibig sabihin, itong hintil, dati, hindi ito kasama sa tinatawag na chosen nation by God. Ang chosen nation by God ay ang Israel lang. Kaya pag hintil ka, talagang wala kang kabahagi during the time. Talagang yung pagmamahal ng Diyos nakapokus lang sa Hudyo, sa Israel during the time of Old Testament. Pero sa ating kapanahunan, nung dumating ang ating Panginoon, wala nang Hudyo, wala nang hintil. Yun. Pag sinabing hintil, ito po ay labas sa bayang Israel. Yun yung mga hintil. At mga kasangkap na may katawan at may bahagi na pangako na kay Kristo. Verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Alam mo yung pagiging ministro, mga kapatid, yung pagiging lingkod ng Diyos, o pagiging mananampalataya, ito ay biyaya at bigay sa atin ng Panginoon. Wala namang gumugusto talagang maglingkod sa Panginoon, pero biyaya lang ng Diyos talaga na tayo po ay nakakapaglingkod. Sabi verse 8, unto me, who am I less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unchurchable riches of Christ. Alam mo, tindi nito mga kapatid. Sa akin, na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababa. Hindi ko alam kung
mababa talaga si Apostol Pablo. Siya daw ang pinakamababa sa lahat ang mababa. Tutusin sa pinag-aralan, matalino ito si Apostle Paul. Degree holder ito. Pero hindi niya pinagyabang. Siya daw ang pinakamababa sa lahat ng mababa. Sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga malirip na mga kayamanan ni Kristo. Yon, mga kayamanan ni Kristo, mayroong kayamanan ang ating Panginoon. Verse Colossians 1:25-27 natin. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa mga ginagamit ang Diyos, mga kapatid, sa pangangaral. Dahil sila po ay ginamit ng Diyos para maipahayag ang salita ng Diyos. Pinagpipray natin na lahat ng lalaki magamit ng Panginoon, no? Saan man pumunta, si Brother Lilik, mapunta sa New Zealand. Si Brother Renz, New Zealand ka rin, Brother Renz? O sa England? Si Brother Espo, saan bansa ka gusto? Nag-iisip pa. Wala pang sa amang bansa tayo, alam niyo kahit anong plano ninyo, may plano na po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung destiny ng bawat isa sa atin, nakatakda na po yun. Planuhin mo man o hindi, nakatagda na po yan. Kung makakapunta ka sa Australia, sa Canada, ano bang katabi ng Australia? Australia, New Zealand na, no? Kaya kung pumunta ka sa New Zealand, daan ka muna sa Australia. Yun, para at least parang namasyal ka lang. Ilang oras pa, Brother Diaz, from Australia to Canada? Mga 3 hours lang yata, no? Ang lapit. Para ka lang mula dito hanggang crossing, sister. Traffic. Yun, aeroplano po yun. So, hindi natin alam yung plan of God, yung plano ng Diyos, design na po yan before the foundation of the world. Ang kailangan mo lang magpakatatag, magpakasipag, magpakasaya sa paglilingkod sa Diyos. At bahala na ang Diyos sa plano niya. Kasi kahit di mo planahon, nakaplano na nga eh. Ang gagawin lang natin, magpakaligaya. Yon. Sa ba natin yung nakalagay dati doon, mga kapatid, na verse, kahit sa Tagalog lang. Ang sabi doon, magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos. Ano ang kasunod, mga kapatid, pag nagpakaligaya? At ibibigay ng Diyos ang alin? Ang nasa ng puso mo. Huwag lang masamang pagdanasa. Yung nasang according to His will. Yung nasa na according to the perfect will of the Lord. Yon. Alam, pray ka, Lord, gusto kong magkatrabaho sa ibang bansa para makatulong sa iglesia ng Primitive Baptist. Maganda bang pagdanasa yon, mga kapatid? Gusto kong mag-promote sa trabaho para makatulong sa iglesia. Yun ang number 1 talaga nasa isip natin dapat, mga kapatid. Huwag mong isipin, mag-a-abroad ako para yumaman. Anong yumaman? Daming ang nag-abroad na. Anong yumaman? Nakalimutan ng church. Nakalimutan na. Ni hi, ni hello, ni wala nang message. Yumaman na eh. Pinagpala na. Nung pinagpala, nakalimutan na yung nagbigay ng pagpapala. Nawa hindi natin gagawin yung mga kapatid. Kasi hindi natin alam, after 10 years, after 5 years, yung iba sa inyo, wala na dito. Wala ko namang problema. Magiging masaya ako kahit wala kayo dito kung patuloy kayo sa komunikasyon. Patuloy kayo nagsusuporta sa iglesyang ito. Di ba? Hala, si Brother AJ. Anong taon ka na, Brother AJ, ngayon? 18 ka na ngayon? 16. So, anong year ka na sa, Grade 11. So, ilang taon pa ba mag-graduate ng college? 5 years pa? 5 years pa. So, 5 years. After 5 years, professional ka na. Pastor, magpapaalam na po ako. Graduate na po ako. Na-hire po ako sa London. Professional IT. Okay lang po yun, magpaalam. Yun. Pero, tuloy ang komunikasyon. Pastor, nag-sweldo na pa ako.
200,000. Brother NJ, galawang sweldo mo, 200,000 naman. O magkano ang i-offering mo, Brother NJ? 200,000. 40K! Grabe! Grabe ka! Nawa, totoo yun, no? Kung may 10 tayong 40K, ano? O, nawa, naka-record ito, Brad, ha? Naka-YouTube ito. Dalawa, si Brother NJ, 200K ang sweldo. Yung offering niya, monthly yun, Brad, ha? Baka one time lang yun, baka isang taon. Si Brother NJ, pag nagkasweldo 100,000, offering niya 40,000. Kaya mo yun, Brad? Yun. So, ikaw naman magpapasya. Gusto niya 40K eh. Pwede bang taasan? Pwede bang babaan? Sa kanya yon. Pero maganda yung talagang ano. Kasi si Lord naman na talaga nagbigay, di ba? Si Lord na nagbigay. Maganda tulungan mo yung katawan ng Panginoon. At magiging masaya yung mga lingkod ng Diyos. Hayo ng hayo na lang. Pastor, saan ba ang gawain mo ngayon? Ako na po ang bahala sa pamasahe. Yung merienda mo, huwag kang magmerienda sa tabi-tabi pa, Pastor. Pumasok ka saan papasok? Kasi may pera na eh. Ha? McDonald's. yung mga healthy food naman, Brad. Huwag yung mga... Siguro, ang sarap mag-ministeryo, no? Wala nang pigil-pigil eh. Wala na yung sasabihin, naku, paano kumakarting doon? Walang pamasahe. So, ipag-pray natin na yung gustong magtrabaho, i-bless ng Panginoon. At yung layunin, number 1, makatulong sa gawain ng Panginoon talaga. So ito, si Apostol Pablo, iniwanan nga niya yung ministeryo niya para sa gawain. Pero, ang problema dito, yung mga dapat sumuporta, ayaw magsuporta yung Korinto. Mayamang iglesia, napakakuripot. Kayo ba kuripot, mga kapatid? Huwag kayo maging kuripot pag sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa gawain, dapat generous. Gawain ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas natin. Ang Diyos nagbigay sa atin ng trabaho, ng negosyo. Pagdating sa gawain, dapat wala tayong kakuriputan. Dapat generous. At sabi ng Bible, walang mga pagbibigay na nasasayang. Nakikita po ng Diyos yan, yung pagbibigay mo. Na basta tao sa puso mo, maliit man, malaki, nakikita po ng Diyos yan. Amen. Romans 16, tinan po natin. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Alam mo yun? At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. So yung misteryo natago pa during the time of Old Testament. Hindi naman natalakay during the time. Yung election, predestination, redemption, hindi naman natalakay sa lumang tipan eh. Tanungin mo si Adan, alam mo ba yung election? Hindi na alam yun. Di ba mapalado tayo ngayon na yung misteryo noon ngayon ay revealed na, nahayag na sa atin. Kaya pag tinanong mga bata, alam ba niyo yung eleksyon? Sagot. Alam ba niyo yung eleksyon? Ha? Amen! Dapat, ganun ba, every Sunday na natuturo natin yung eleksyon. Sige nga, ilang klase ng eleksyon sa Biblia, mga batid? There are 3 kinds of election in the Bible. Number 1, ano yung number 1? National election. Pangalawa, vocational election. Pangatlo, soteriological election. So dapat master natin yun para hindi tayo maligaw. Lalo na sa pagdating sa election. Kasi iba, ligaw na ligaw. Kahit mga Bible graduate sa Bible school, hindi nila maintindihan yung about election. Pastor na nga yun. Mga ang tinatawag pa kasi mga dean, mga professor ng Bible school, hindi nila alam yun. Eh dito, ano na lang sa mga kapatiran eh. Pag tinanong mo, 3 kinds of election, brother. Minsan na, mag-i-exam tayo. Ano lang, subok lang. Mag-i-exam tayo. Parang, tingnan natin kung ba'y natutunan kayo in almost ilang years na kayo. Halimbawa, ang kaligtasan ba, conditional or unconditional? Anong doon? Conditional or unconditional? Anong sagot, mga kapatid? Unconditional. Yun.
Kasi wala naman nakita ang Diyos. So yan, minsan, re-review tayo. Sabi doon, ito po yun, nature of the trust, not our own. All things belongs to God. We are but caretakers. Caretakers lang pala tayo, kapatid. Katiwala. Yung buhay mo, yung pag-aari mo, hindi natin pag-aari yan. Caretakers lang tayo. Pure delivery, no addition, subtraction, or corruption of His word. Sabi ng Psalms 24:1, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang lupa ay sa Panginoon. Kanino daw ang lupa? Sa Panginoon. At ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Lahat daw ng nasa lupa. Lahat ay sa Panginoon yan. O ibig sabihin, wala tayong pagmamayari, mga kapatid. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Ang sabi doon, you shall not add unto the word which I command you, neither shall he diminish out from it, that you may keep the commandments of the Lord, your God, which I command you. Huwag din yung daragdagan. Ay sinabi ka ng Diyos, ako ang may-ari ng lupa. Lahat ng nasa lupa akin. Pwede ba natin, akin yan. Kita mo, dito pa lang sa mundo eh. Bakit nag-aagawan ang China at saka Pilipinas sa West Philippine Sea? Sinong nagmamayari ng dagat, mga kapatid? Ang Diyos po. Pero pinag-aawagian ng tao. Teritoryo. Mga teritoryo, kahit sa ibang bansa, di ba? Nag-aaway-away. Ang Iran ngayon, saka US. Kare-karating mga bansa sa Middle East, nag-bubumbahan na ngayon eh. Sabi doon, lalaki daw ang taas ng gasolina. Siyempre, pag tumas ang gasolina, anong kasunod? Tataas ang mga bilihin. Ano yung tawag doon? Nagiging epekto doon, no? Ang tawag doon, Brad? Yung term na yon, chain effect. Tama ba yan? Ayun. Yung, parang pag tumas yung gasolina, lahat yun. Yun. Siyempre, alaga namang hindi yung mga driver, hindi magtataas, Brad, no? Kung dati ay 30 pesos lang ang gasolina, ay gumawang 200 pesos per liter. Anong gagawin mo, Brad, sa pamasahe? Huwag na kayo mamasahe, mataas ang gasolina. Epekto yun, lataas talaga ng gasolina ang bilihin. Pati yung mga super, kanina nga, sabi nanood ako ng balita kanina, ini-interview ko yung di ba, tataas, magkano ba ang taas ng sahod ngayon? Itinaas, 200 pesos yata, Brad, no? 200 ba? Ang minimum. Itinaas. Pero sabi nung pinaka-leader nung commerce sa Makati, lahat maapektuhan po. Kasi siyempre, sila ang magbibigay ng sweldo. Anong gagawin nila sa mga industriya? Yung mga pabrika, tataas ang cost of yon. So, may epekto po talaga. Kahit ibigay malaki ang sahod ng mga empleyado, ang epekto nun, sa bilihin din, babawiin talaga nila yon. Kaya para talagang, parehas lang. Parang pag pumunta ka sa Singapore, yon, ang laki ng sweldo doon. Pero ang cost of living naman, parehas din. Ang taas din. Yung isang kwarto naming tinuluyan doon, ay double deck pa kami. Ang mahal nun. Kaya doon na lang kami na tumuloy sa mga mga katabi namin, mga kwarto, mga babae. Kasi mura eh. Kung maghahanap ka pa ng mahal, ang mahal talaga. So yung cost of living, minsan sinasabay din, so kita mo. Sa Japan, pati Eliodoro daw, may tax. No, Brad? Bibili ka ng Eliodoro sa Japan? May tax din pala, lahat may tax. Eh dito, pwede na. Lahat na nakikita mo, comfort room yan. Parang probinsya, So, ang buhay natin, mga kapatid, hindi pa dali. Habang ang mundo ay tumatanda, pahirap ng pahirap ang buhay. Sabi ng Biblia po yan, hindi magsasansala yan. Di ba? Pag nabasa kayo ng Book of Revelation, nangyari yan during the time of dark ages of tinatawag na Great Tribulation, na yung sahod sa isang araw, 1 kilong
Pagkain na lang ang mabibili. Alam mo, isang araw na sweldo mo, sister, 1 kilo na lang ang mabibili. Kaya dapat talaga may double income, triple income, ano ba yung mga income, Brad? Extra income, yon. Additional income, yon. Hindi lang one income. Kasi pag one income, tapos ilan ang pakakainin mo, di ba, ang minimum income, kanino lang yun, Brad? Yung minimum income. Dalawa lang. Sa iyo nga, ako nung nagtatrabaho, parang kulang talaga sa akin eh. Di ba? Kulang lang sa sarili, kulang pa yung minimum income. So, ganun po ang buhay natin dito sa mundo. Talagang inaharap natin na kahit mahirap ang buhay, inaharap natin yon. Bakit to? Wala na tayong magawa. Nandito tayo sa mundo eh. Pero, ang promises ng Panginoon, mga kapatid, ay napakaganda. Tingnan natin, sabi doon sa Revelation 22:18-19, "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, shall add unto him the plagues that are written in this book." 19, "And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book." So, tingnan natin yung sunod. The solemn requirements be found faithful. What faithfulness means? Ano bang ibig sabihin ng faithfulness? Trustworthy and reliable. Consistent. Dapat yung pagiging tapat natin, tuloy-tuloy. Yun. Alam, si Brother AJ, promise mo, 40, di ba? 40K every month. Dapat tuloy-tuloy yung Brad. Yun. Yung pagiging faithful mo, kung lulubin at nawa lubin. At lubin na pagtanggap ng 200, yung 40, lubin din. Every month, dapat reliable. At anong sabi doon? Tuloy-tuloy, consistent. Pag ang ginagawa mo consistent, yung sunod, napakagaan na. Napakadali na. Kahit sa sino pong nag-aaral ng martial arts. Ito, dalawa ito, nag-aaral ng taekwondo, no? Pag every Sunday, nag-aaral ka ng taekwondo, sa una, mahirap. Yun. Dati ako, nagpapalit ako ng tiyan. Ang hirap nung una. Ang hirap mag-diet. Pero ngayon, wala na eh. Parang ano na lang, natural. Hindi ako kakain ng ilang oras, mga 17 hours. Wala lang. Nasanay na ako eh. Dati, hindi ako nung una, naku, ang hirap pala. Gutom na gutom. Yung araw-araw naming lakad ni Mrs., dati parang nakakatamad. Pero yung araw-araw mong ginagawa, rutina, wala lang eh. Parang nawawala. So yung consistency, yung tuloy-tuloy, yun ang susi talaga mga kapatid. Tuloy-tuloy mo lang gawin. At makikita mo yung resulta ng ginagawa mo. So sabi doon, trustworthy, reliable, consistent, honest. Yun, tuloy-tuloy pero tapat. Ano pa? True to the master's will. Una, tuloy-tuloy, tapat, at totoo ka sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, magiging tapat ka dahil ito yung sinabi ng Diyos. Hindi dahil sinabi ni Pastor. Magiging tapat ka sa Diyos dahil ito yung reward ng ating Master. Sabi doon, single eye. Ibig sabihin single eye, nakakupokus lang yung paningin natin kaysa Panginoon. Di ba? Hebrew 12:2, anong sabi doon? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So daw tayo nakatingin sa ating Panginoon. Bakit to kaya sinabi ng Panginoon ni Paul yun? Kasi nga, it's possible na pag titingin ka sa tao, sali at titingin kayo sa akin, titingnan mo yung kahinaan ko, matitisod ka talaga. At kung ako'y titingin din sa inyo, lahat tayo may weakness, matitisod din ako at babagsak ako at sasabihin ko na lang, mga kapatid, ayaw ko na magpastor. Ang titigas ng ulo nyo. Di ba? Kung titingin ako personal sa bawat kapatiran, matagal na ho akong anong tawag doon? Nag-back out. Eh, mabuti kung may 200,000 ako dito monthly, mga kapatid, purihin ang Panginoon at may 200,000 ako na sweldo monthly dito sa Primitive Baptist Committee. Pero pag-resign nyo, 200,000, di ba? Pero tayo po ay by faith. Ilang taon na ba tayo?
mag-21 years na, no? Talagang by faith yung iglesyang ito. Pero nakita ko yung biyaya ng Panginoon, hindi siya, ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. So, sabi doon, steadfast holds fast the faith through trial, opposition, or neglect. Yung pagiging tapat dapat hindi na aapektuhan ng alin po nung trial. Kasi number 1 po yan nangyayari. Minsan, pag dumating yung trial, ayaw ko na, pastor. Ang dami kong pagsubukan. Yon. Yung trial, ano ba niya? Blessing po yan. Pag mayroong trial. Yes, amen. Blessing po yan. Bakit to? Diyan po nasusubok yung totoong mananampalataya pag may trial. Ano pa? Opposition. Hindi lahat mag-a-agree sa atin. Hindi lahat. Pag ikaw yung nagsabi, brother, pwede ka bang masiran about doctrines of grace? Naku, wala akong panahon dyan. Yun. Wala akong panahon makinig ng Biblia. Iba na lang ang share mo sa akin. Ako nga, di ba, sa mga online, TikTok, kung ano-ano mga apps ng pinasukan ko para makapasok sa para makapag-share. Pero mo, 1,000 ang sinare ko, 3, 4, 5 yata yung interesado na makinig. Alam mo, ang dami kong araw-araw yan. Sabi nga ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang magpapatubo. Huwag ko kayo mag-alala, mag-share. Dahil di naman tayo ang may kapangyarihang magpatubo sa ating itinanim. Ang Diyos po ang nagpapatubo. Kaya share ng share. Bahala ng Diyos sa huli. Basta ginawa mo yung unang bahagi. Ano yung unang bahagi? To share the gospel. Dapat sa araw-araw mayroon kayong target. Ito, sisharean ko ito. Sa dami ang kaibigan nyo sa Facebook. Wala bang nasisharean mga kapatid? O puro, kamusta ka? Ito, okay lang. Ganun lang. Dapat mayroon tayong ginagawa mga kapatid. Nangangamusta ka. Anong kinakamusta mo? Kamusta ang negosyo? Pero maganda ka, kamusta ang spiritual na buhay mo, brother? Malay mo sa mga, kapatid, ano ka pala, Christian ka ba? Yon. Ano bang church ka dumadalo? So, pag nagsabit ka kasi ng Word of God, pag anak ng Diyos yun, magkakaroon ng curiosity yan. Paano malalaman Christian ka? Parang hindi mo sinasabi na talagang Christian ka. Hindi nga, sino nagpo-post sa inyo ng Word of God sa timeline, mga kapatid? Sino nagpo-post sa inyo ng Word of God? O mamaya, bibisitahin ko yung timeline nyo, ha? O, usapan na ngayon. Mag-post naman kayo ng verses araw-araw. Yon. Para may makakita sa inyo, di ba? Hindi nga kayo nagsasalita sa tao. Doon pala makilala kayo pa. Christian ka ba, sister, brother? O, edi, babay magtanong. Ang dali namang mag-post, copy-paste. Copy and paste. Wala pang 1 minuto. Doon pa lang, hindi ka naman nag-house tours. Kaya kahapon mga kapatid. Ito mga kapatid, sino nakakita sa inyo? Yung mga Jehovah Witnesses. Ang sisipag. House to house sila. Kasama yung mga anak nila. Kahit yung mga elect, napunta na sa kanila kasi nga tayo, anong ginagawa natin? Wala tayong ginagawa. Ang sabi natin, kawawa yung mapapahama. Pero anong ginagawa natin? Ganun lang ang nararamdaman natin, kawawa, pero wala tayong aksyon. So, ang sabi po ni Apostol Pablo, ito po sa ating paano, Luke 16:10, he that is faithful in that which is at least is faithful also in much, and that is unjust in the least is unjust also in much. Ang mapagtapat sa kakaunti, yon, ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Yon, ngayon mga kapatid, huwag niyong intayin na lumaki ang sweldo niyo para maging tapat sa Panginoon. Ngayon, kung ano man ang dumating na blessing sa inyo, doon kayo maging tapat. Doon nyo i-manage ang katapatan nyo sa Panginoon. Pastor, dumating sa akin ay 100. Nakakaya na magbigay ng 1,000. Ano ba yung pag nagbigay ka? Pag may dumating sa iyo 100 na blessing, magkano i-offering mo doon? Mga kapatid, magkano i-offering nyo? Magsimula muna tayo sa mali. May dumating sa inyong 100 na blessing. Magkano ang i-offering mo para sa gawain ng Panginoon? Ha? 100 pesos lang.
Kasi mula muna tayo sa maliit. 10 pesos. Ha? 10 pesos. 10 pesos. Yes. Yon. 10%. Nagkakasundo tayo doon. Pwedeng taasan? 100,000. Hindi gan. O, maliit pa lang yun, di ba? Yes. O, pag nagkaroon ng 100,000, ito na, yung kay Sister Mati, ha? Yun ang malaki. O, magkano ang i-operate? 10,000. 10,000. Yes. Yon. So, kayo pa ang magpapasya nun. O kay May blessing. 100,000 yun, Brother AJ, no? Right. Eh, kay Brother AJ, yung 200,000, 40,000 yun. So, yun, consistent, gagawin natin yun. Alam niyo mga kapatid, kung lahat dito, alam mo, mga estudyante, karamihan kasi dito, estudyante pa lang. Tapos ang kamay dito nung hindi estudyante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O taas ang kamay ng may trabaho. Yung may trabaho. 2 na lang, tatlo. O ibig sabihin, 3 lang yung maaasahan natin na magsuporta. Eh, tingin, yung mga may trabaho, tingin kayo dito, 3. 3 lang kayo tumingin. Yung mga hindi, walang trabaho, mura kayo tumingin. Tingin kayo dito. Maaasahan mo ba ng iglesia nito na magsuporta kayo ng tapat? Amen. 3 lang kayo. Pag hindi pa kayo naging tapat, ano mangyayari sa ating church? Pero 3 na lang yung may trabaho. Kunin Oh. ni Lord. Kasi pag di ka nagbibigay Oh. kunin ni Lord. O yun. Pag hindi pa nyo binigay, baka kayo na ang kunin ni Lord. Sa Bible po yun. So ako po nagpipray mga kapatid, nanawa lahat po ng walang trabaho, magkatrabaho. Kasi apektado din talaga ang church kapag 3 lang sila. O, siyempre may mga naka-government, yung iba. Pero yung nandito, 3 lang ho sila. So ipag-pray natin na lahat po tayo magkaroon ng pinagkakitaan para makatulong tayo sa iglesia. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, ang napapagkatiwalaan sa kaunti ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Huwag mong hintayin lumaki para maging faithful. Kahit anong dumating sa iyo, maliit man. Isang pastor, dumating sa akin, 10 peso eh. Nakakaya na mo ibigay yung peso. Kung sa peso, di mo ibigay. Pag lumaki yan, sigurado, hindi mo talaga maibigay yan. Yun. Ang pagiging faithful ay hindi sa malaki o maliit. Amen. Talagang faithful ka kahit maliit yan. Talagang magiging faithful ka. Sabi po ng Galatians chapter 1 verse 10, For so do I now persuade men of God, or do I seek the blessed man? For if yet blessed man, I should not be the servant of Christ. Sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, o kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ibig sabihin natin, kaya natin gagawin ang mga bagay na ito ay para maluwalhati sa Diyos. Kita mo si Apostol Pablo, nung simulat siya kay Timoteo, 2 Timothy 2:15. Ano pong sabi niya mga kapatid? 2:15. Sabi niya, study to show thyself approved unto God. Saan daw maging approved? Unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang sabi sa Tagalog, pagsikapan mong humarap sa nasubok sa Diyos. Yun, subok. Yung approved unto God. Ginamit sa English, sa King James, approved unto God. Hindi approved ng tao. Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Yun. Dapat wala tayong ikinahihiya pagdating sa ministeryo ng Panginoon. At hanapin natin yung approve ng Diyos. Huwag natin hanapin, approve kaya ako kay pastor? Approve kaya kay sister? Approve kaya ako kay brother? Huwag mo hanapin approve ng tao. Dahil ang tao, kahit ano man ang ginagawa mo, ang sisilipin yan kung anong mali mo. Yan ang tao. Kung anong negatibo, yun ang hahanapin ng tao sa iyo. Sino ba ang naalala niyo, kapatid, na ang Panginoon mismo, nung bumaba sa lupa, di ba? Tingnan natin yung bumaba ang ating Panginoon. Nung nagkatawang tao, ano ang nangyari sa buhay niya?
Sa Isaiah 53, tingnan natin mga kapatid, para maging salamin lang natin. Simulan natin sa verse 5. Sabi doon, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog. Yun. Dahil sa ating mga kapasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Siya ang umako lahat. Verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, nagkanya-kanya na. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaninong kasamaan? Ang pinasan niya? Kasamaan natin lahat. Verse 7, siya'y napighati. Gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sabi, hindi siya nagreklamo nung siya ay pinarusahan. Verse 8, sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kanyang lahi. Sino sa kanila ang gumunita na siya'y nawalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Sino ang nasaktan? Ang ating Panginoon. Kaninong kasalanan? Kaya siya nasaktan. Wala siyang kasalanan. Kasalanan po natin. Kaya siya nasaktan. Verse 9. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pagdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Verse 10, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog. Yun, pinabayaan ng Ama ang ating Panginoon na mabugbog. Siya, iniligay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi. Pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. So ito yung makikita natin na ano pa ang dahilan para hindi tayo maging tapat. Lahat ng kasalanan ay inako na ng Panginoon. Siya ang naghirap, siya ang nabugbog, siya ang nakaharap sa kahiyan. Wala na tayong ginawa mga kapatid eh. Libreng-libre na nga. Libre ang pagpili. Libre ang pagtubos. Libre ang pagiging born again. Lahat libre na. Ano po yung sabi doon sa Galatians 1:10? Sabi doon, for I do now persuade men of God. Dito rin po sa Titus 1:9. Holding fast the faithful word, as he had been taught, that he may be able by sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayers. Nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral. So dapat magaling na aral, hindi lang aral. At papaniwalain ang nagsisilangsang. Yun. Dapat magaling na aral. Hindi lang magaling kasi ang daming mga, tulad kayong araw na ito, ang daming nagpipreach ngayon, di ba? Kung saan-saan, pumunta ka sa bawat simbahan. Pero, ang tanong, magaling aral ba? Alam mo, sinabi ko sa inyo, mga kapatid, sa sunod na linggo, ang ating tagapangaral ay si Nanay Felicidad. Siya po ang magpipreach dito. Magaling na aral o maling aral? Mali. Maling aral. Wala akong pastora sa totoong iglesia ng Panginoon. Amen. Ipinagbawal po ng Biblia na ang babae magturo ni mamuno sa loob ng church. Pero ang daming church ngayon may pastora. Ba't ka mag-church doon? Hindi kalooban ng Panginoon. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Ipinagbawal po ng Biblia na ang babae magpastora. Tapos dadala ko sa may pastora. Tingnan po natin. Sabi doon, let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the Lord. So hindi pinapayagan ng Diyos na ang babae magturo ni mamuno. Pero ang dami ngayon, nalalaki pang simbahan, sino nagpipreach? Mga babae. Babae, di ba Brad? O, bawal sa Biblia. Kahit sa tinatawag na pastoral epistle, pinagbawal ng Biblia na ang babae magpastor o mag-preach.
dito sa 1 Timothy 2:11. Ang sabi doon, let the woman learn and silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence. Hindi talaga pinapayagan, mga kapatid. Kahit gusto mong magturo, kahit magaling, kahit anong galing mo, bawal sa Biblia. Pag dumalo ka doon, nahahawa ka sa masamang espiritu ng pastora. Ako nga, idinimanda na dito eh. Hindi pala eh. Idinimanda sana ako. Kasi sabi ko, walang pastora. Ang anak nun, abogada. Inintay ko nga eh, wala namang, sabi nung nagpumunta pastor, ididimanda ka raw ni pastora. Kasi sabi po, walang pastora sa Bible. Sabi ko, babasahin ko sa kanya, doon sa barangay. Hanggang ngayon, wala pang demanda. Kasi, ito ang kalaban niya. Babasahin ko yung 2 verse. Sister, harap kami ni Kapitan. Kapitan, hindi po ako nagsabing personal yan. Binasa ko lang po yung sinasabi sa Biblia. Amen. Eh di kung ayaw niyang tanggapin, wala bang problema. Pero hindi po galing sa akin yan. Binasa ko lang po. Sa palagay niyo ba, Kapitan, tama ba itong binasa ko? si Kapitan ang tatanungin ko eh. Oh, di ba? Baka si Kapitan, maging kasama pa natin. Oo nga, sister. Binasa lang naman ni Pastor Romil. Ito, maliwanag eh. Hindi ko pinapayagan na magturo, di mapuno. O, di ba? Siyempre, doon din yung mga konsihal. O, maganda naman, Bible study na tayo doon. Ay, hindi ba kasundo? Tinawag pa si Mayor. O, Mayor, hindi ko mapag-reconcile doon si Pastor at saka si Pastor. Harap na kami sa Mayor Brad. Bible study ulit kay Mayor. Pag hindi pa kay Mayor, sa gobernador na. Pag hindi pa sa gobernador, kay Bongbong Marcos na. Ayaw magkasundo ha. Pag ayaw kay Bongbong Marcos, kay Trump na. Kahit ba tayo, saan tayo marabawatin? Basta mayroon tayong ebidensya na sa Bible. Hindi tayo urong. So, ibig sabihin lang, mawatid, yung sinasabi ng Panginoon, maging faithful lang tayo sa aral, sa doktrina. Yun. Kahapon, dami doon. Yung teacher mo, Brad, no? Baka dinadaanan ka pa. Dinadaan ka pa? Yun. Kasi kinukulit si Brother RJ dati nung Jehovah eh. Siyempre, may connection kayo dati. Parang may attachment kayo bilang teacher tsaka estudyante. Kinukulit siya na ang Diyos daw ay, ang pangalan ay Jehovah. Walang impyerno. Ang tao, walang kaluluwa. Yan ang mga doktrina nila eh. Pero pagtapat dito, ay, simbahan pala ito. Hindi talaga kumakatok. Yung isang kasama nila, kasama ko sa networking, sabi niya, ay, wag tayong dumadaan. Pastor ang nakatira dyan. So, kailangan manindigan po tayo. Huwag natin i-entertain. Sabi nga sa Bible, huwag kakausapin. No? Kasi pag kinausap mo yan, magaling ang technique nila eh. Pag kinausap mo sila, brother, pwede bang mag-share ng kaunting salita ng Panginoon? Ay, pag entertain mo siya, nararamdaman nila na welcome sila sa iyo. Ang kasunod doon, kukunin yung pangalan mo, address, number, at palaging gagawin nila yun, dadaanan ka na. Kaya maganda, sa una pa lang, sabihin mo, member po kami ng Primitive Baptist Committee. Ang pastor po namin, si Pastor Romel. Talagang pagdiinan nyo. Amen. Maliit po yun, pero matapang po yun. Baka hindi mo masabi yung pangalan. Sino nga yung pastor nyo? Hindi ko nga, nakalimutan ko pangalan ng pastor. Dapat alam na, manindigan ka na. 1 Corinthians 4:3-5, tinan po natin. But with me, it is very small thing that I should be judge of you or man's judgment. You judge not my own self. Datapat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsiyasat ng tao. O ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. For I know nothing myself, yet I am not hereby justified, but he that judged me is in the Lord. So ang mag-aatog sa atin, ang Diyos. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagamat hindi dahil dito'y inaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Diyos. Therefore, just nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praised God. Kaya nga huwag ninyong
huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Halimbawa, kapatid, pwede mong hatulan ba yung kaibigan mo na hindi tumanggap sa Panginoon? Na pwede mong sabihin, impyerno siya? Hindi natin pwedeng i-judge. Yes. Malay mo, after ng 1 year, nandito na siya, magtataka ka. Yung sinasabi mong maiimpyerno, siya na pala yung pastor dito. Ang tanging pwedeng mag-judge ay ang Diyos, mga kapatid. Kahit gaano pa yan kasama, kahit gaano man hindi natin kakitaan ng kabutihan. Pero ang Diyos po, siya po yung nakakaalam kung sino yung pinili niya. Sa takdang panahon, kung talagang pinili siya, makakasama natin siya sa paglilingkod kung talagang luluobin ng Panginoon. 2 Corinthians 5:9, wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan, maging sa tahanan. Ang isang ministeryo, mga kapatid, nagsisimula yan sa tahanan. Di ba? Ang education, saan daw nagsisimula ang education? Education begins at home. Ilang taon kayo bago mag-aral? Di ba? Education begins at home. Kaya anong sabi ni King Solomon sa Proverbs chapter 22 verse 6? Ang sabi ni King Solomon, mga kapatid, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kaya maganda yung mga bata, mga kapatid, na nasasanay sa church. Yung mga bata, masanay kayo sa simbahan. Every Sunday. Yon. At yung mga nanay, magulang, dapat talaga kayo ang nagpupursige sa mga anak. Anak! Yon. Sabado pa lang, mamalansa na tayo ng ating susuotin para sa Sunday worship. O sinong namalansa kanina, mga kapatid? Kahapon, sinong namalansa? Dapat Sabado pa lang, balansa na kayo. Para hindi nagmamadali paglinggo. Prepare na. Alam mo, sa lumang tipan talaga, bago magdating yung araw ng Sabat, lahat ay preparado na lahat. Lahat preparado. Kasi yung araw ng Sabat, wala ka nang gagawin. Mamalansa, magluto. Bago yung Sabat, nagluluto na nga po sila eh. Pero sa atin, hindi naman ganon kasi hindi naman tayo Old Testament. Ang ibig lang sabihin, mas higitan pa natin yung ginagawa na preparado tayo kasi during the time, by works talaga sila eh. Talagang napakahigpit during the time. Ang sabi doon, train up a child in the way he should go. Yung ating mga anak, mga kapatid, tayo mismong magulang ang magtitrain sa kanila. Lalo na yung mga maliliit na bata. 22:6. Maliit, madaling turuan yan. Yung mga hindi pa nag-aaral, ang daling pang turuan. Pero yung mga adult na, ang hirap tuturuan. Parang puno na baluktot na gusto mong ituwid. Ang hirap nang ituwid yun. Pero yung kahoy na maliit pa, na baluktot, Brad, pwede mo bang ituwid? Anong paraan? Kuha ka ng diretsong kahoy, tapos talian mo. Yan, malambot pa ang ano niyan. Pwede pang ituwid. Pero kung kagaya ko na, magsi-60 na, itutuwid mo ako. Yan o, mga unbeliever. Kung may edad na, ang hirap nang ituwid yan. Kaya ka nag-aaway eh. Kahit nga, di ba, sa kwento-kwentuhan, sa umpukan, di ba, naranasan nyo magkwento-kwentuhan? Minsan, nagsusuntukan yan eh. Bakit to? Ayaw magpatalo. Kasi may sariling disposisyon na yan eh. Pero yung mga ganito, patingin na. Brother, tingin. Tingnan, pastor, ito, yan, guwapo. Yan, yung mga ganito, gandang turuan yan. Noon. Train sila. So maganda na dito, di ba? Oh. Kanina, pagkaupo ko, yumakap sa akin eh. Kung nalala ko tuloy si Amiel eh. Dito ka na tumira. Gandang turuan yung mga bata, mga batid. Kasi sabi doon, train up a child in the way he should go. So mapalad itong mga batang ito dahil nandito na sa Primitive Baptist. Eh ako, kailan ako naging primitive? Nagbaedad na eh. Kaya sa kanila, karaniwan na lang naririnig yung election. Karaniwan na lang naririnig yung legal aspect of salvation.
Mapalad ho yung mga batang narito. Amen. Kasi natutunan na nila yung misteryo ng Diyos. Lumaki sila eh. O lumaki na sila dito. Yes. Hindi na kailangan parang, ano po yon? Ano pa mga kapatid? Sabi po dito sa, yan, bago tayo magtapos. Ito, last verse na po tayo. Luke 12:42, 43, and the Lord said, who has in the faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat and due season. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sambahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi ng pagkain sa kapanahunan. So, makita natin na ibibigay talaga ng Diyos yung blessing sa kapanahunan. Ano ang gagawin lang natin? Dapat tayo'y tapat, katiwalang tapat, matalino, at pagkakatiwalaan. Yung tatlong katangian na yon. Tapat, matalino, pagkakatiwalaan. Sa Bible ho, mga kapatid, sino yung sinasabing matalino? Tingnan natin yung Matthew 7:24. Kung sino yung matalino na sinasabi ng Panginoon. Matthew chapter 7, verse 24. Sabi doon, therefore, whosoever heareth this saying of mine, and do with them, I will like him unto a wise man. Yon. Which built his house upon a rock. Yung matalinong tao pala, yung napakinggan, yung ginagawa. Yon. Hala, napakinggan mo, 1 plus 1 equals 2. Ba, matalino yon pag ang sagot mo ito. Pero 1 plus 1 equals 11. Abay, gala mo, 3 years ka na sa grade 1, 11 pa rin sagot mo. Ibig sabihin, yung application nung natutunan mo, makikita sa buhay mo. Yun o, matalino. Ang dami yung matatalino, mga Kristiyano. Pero, bagsak sa practical na buhay. Ang dami pong linggo-linggo nagsisimba. Pero, wala hong hindi mawakakitaan ng kabanalan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Anong nangyayari? At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Yun. Ang maganda nun, kung anong narinig natin, i-apply natin sa araw-araw na buhay natin. Kasi alam ng Diyos na ang puso natin, hindi malilingid sa Diyos kung yung ginagawa natin ay iba na sa gusto niya. At yun, may nakalaang parusa po talaga. Wala hong maling ginagawa ang tao na wala hong parusa. Pwede tayo magtago sa tao, di ba? Ay, hindi naman alam ni brother. Hindi alam ni sister. Hindi alam ni pastor. Sa palagay nyo, hindi alam ng Diyos, mga kapatid? Alam mo ng Diyos. Tingnan po natin. Dito sa Hebrew, chapter 4, verse 13. Sabi po ni Apostol na Pablo, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things, yung alam mo yun, all things, lahat ng bagay, ayun na raw, are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Lahat ng bagay, nalalaman ng Diyos. Patayin mo nga ang ilaw. Patayin nga natin para hindi ako makita sa ginagawa ko. Makikita at makikita ng Diyos, mga kapatid. Pwede kang maglihim sa nanay mo, sa tatay mo, pero hindi ka pwede maglihim sa Diyos. Kitang-kita niya. Yung pag-upo mo, lahat ng ginagawa mo. All things nga eh. Ay, ano pang gagawin natin, mga kapatid? Maging faithful na po tayo, mga kapatid. Yun. Maging faithful tayo sa oras. Yun. Ano yung 4 na katapatan, mga kapatid? Bilang stewards, maging tapat tayo sa oras. 24 hours ang binigay sa atin. Maglaan po naman po tayo, magbasa ng Biblia, mga kapatid. Yun. Maglaan tayo ng panalangin. Maglaan tayo ng devotion. Pag devotion, ito mga magulang, maglaan po kayo kahit kayo lang mga pamilya. Ano yung devotion? Yung family devotion. Ibig sabihin, magbabasa kayo ng verses, tapos mag-pray. Sister Janice, siya ang mangunguna. Hindi naman siya pastora.
Brother Renz, ikaw ang mag-pray. Oh. Kaya si Brother Renz ang magbasa ng dalawang verse. Tapos, pwede mag-pray, magpalitan, mag-prayer. Yung pamilya. Yun ang tinatawag na family devotion. Yun. Ang ganda nun, pag inaraw-araw yun, kahit 5 minutes lang mga kapatid. Pag nagawa natin yun, napakaganda po, family devotion. Kasi, nag-uusap-usap din naman kayo, di ba? Kayong pamilya eh. Nag-uusap-usap. Pinakamagandang pag-uusap pag kayo nagkumakain, doon nyo, mag-pray kayo. O, ganda ng verse na ito. O, sabi doon to, magpakaligaya ka sa paglilingkod. Yun, alam mo, anak, ganito. Alam mo, mami, ang ganda palang talatang ito. I-apply ko po ito. Di ba? Ang ganda. So, yan lang po kapatid sa ubagang ito. At tawa ay malawak po kasi ito. Pero palagi naman nating nababasa ito. We are not owner, but we are steward. So, katiwala lang po tayo. Katiwala tayo sa oras, katiwala tayo sa ating talento, katiwala tayo sa ating patutuo, at katiwala tayo sa ating mga treasure o kayamanan. Siya ang nagbigay, siya din ang babawi. So, kung ano man ang dumating sa atin, yun ay bigay ng Diyos. Siya yung nagbigay. Katiwala lang po tayo. So, tayo po tumayo, mga kapatid, at tayo po nanalangin. Salamat po Diyos sa umaga ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa mga salitang amin narinig ngayong umaga, narinig kayo sa amin ng hamon upang gawin namin ang aming obligasyon bilang steward o katiwala buhay. Alam namin, hindi kami may-ari ng mga bagay na nasa amin. Ito po ibinigay mo sa amin, ipinagkatiwala, upang gamitin namin, upang mabigyan kayo ng karangal at kaluwalhatian sa aming mga buhay. Sa mga natitira pa pong oras, kayo po ang mauna at gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother Lek?